Freya's point of view. Hindi magandang naging umaga ko ngayon. Buti na lang at naalala kong maganda ako. Nakakainis kasi lahat ng kotse ko butas ang gulong. Kung kailan ba naman dapat maaga ako tsaka pa naging ganun. Feeling ko tuloy may sumasabotahe sa akin. Manong Ben, magko-commute na lang ako. Sabi ko sa driver ko bago kuhanin ang shoulder bag ko. Kapag gawa na po mamaya yung car, pakisundo na lang po ako. Thank you po. Mag-iingat ka po ma'am, sabi nito. Tumango lamang ako bago lumabas ng bahay. Naglakad ako palabas ng village dahil plano kong magbus at mag-train. Ang traffic kasi kapag taxi, tapos kung saan-saan pa iikot para tumaas lang ang pamasahe ko. Saan ka ma'am? Tanong ng konduktor sa akin. Sa LRT lang po, tugon ko. Tumango ito bago ako bigyan ng tiket. Habang nasa biyahe, naisipan ko munang ayusin ang aking makeup para hindi halatang stress na ako. Inayos ko rin yung damit ko dahil lumuluwang cocomelon ko. Masayang maging gifted sa cocomelon, pero nakakainis din minsan dahil ang hirap kumilos. Ang hirap ding tumakbo kasi parang bolang nagbabounce. Ilang sandali ngay huminto na ang boss. Bumaba naman ako at agad naglakad paakyat sa LRT. Pinagtitinginan pa nga ako ng mga nakakasabay at nakakasalubong ko. Hindi ko alam kung nagagandahan ba sila sa akin o nababother sila sa cocomelon ko. Nang makasakay nga sa train, napasimangot ako dahil sobrang dami ng tao. Pumwesto naman agad ako sa dulo para hindi ako matamaan. Kapag ganito kasi, may kunwaring matutumba para lang man-chancing. Dapat pala nag-taxi na lang ako. Nakasimangot kong bulong. Habang mas tumatagal, mas dumarami na ang tao. Medyo malayo-layo pa ako kaya't hindi pa ako makababa. Aray naman! Daing ko nang matapakan ako ng isang babae. Sorry, sabi nito bago gumilid. Hindi na ako makahinga kaya't medyo gumitna na ako. Tatadyakan ko na lang agad kung sino man ang magpapasimpleng chancing dyan. Bastos ka! Napalingon kami sa kanang side ko nang may babaeng sumigaw. Tatay naman, tanda-tanda mo na manyak ka pa rin. Anong manyak? Masikip lang dito. Tugon ng isang lalaking may edad. Masikip? Kanina ka pa nakakapit sa puwet ko eh. Galit na sabi ng babae. Anong akala mo? Hindi ako gagawa ng komosyon dito? Manda ka mamaya pagbaba ng station. Mas lumala ang komosyon. Nagkagulo na rin ang mga tao dahil pilit na kumakawala yung matandang manyak. Nagkaroon na rin ng tulakan at pati ako'y nabubunggo na. Napatangan naman ako ng may lalaking bigla na lamang tumalsik at sumubsob sa cocomelon ko. Napakurap-kurap naman ako at napatingin sa lalaking nakasubsob pa rin. Aray, dinig kong daing nito. Pero bakit ang lambot ng sahig? Ang sarap tuloy matulog. Hindi ako nakagalaw dahil hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ilang sandali lamang ay nag-angat ng tingin ng lalaki. Mukhang na-realize niya kung saan siya nakasubsob. Nanlaki ang mga mata nitong lalaking gwapo. Hala, sorry! Namumulang sabi nito bago lumayo sa akin. Sorry miss, may tumulak kasi sa akin eh. Hindi ko talaga sinasadya. Bigla nang huminto ang train at bumukas. Magsasalita na sana ako pero biglang kumaripas ng takbo yung lalaki palayo. Napatawa naman ako habang nakatanaw dito. Putik, nakakataranta ba ang bubang ko? Clark's point of view. Alam kong sobrang pulang-pula ng mukha ko ngayon. Kasi naman bad trip yung nanulak sa akin. Kadadasal ko lang bago umalis tapos bigla akong masusubsob sa malaking dibdib ng isang babae. Hindi ko alam kung malas ba ako o swerte. Ayun, kahit tuloy hindi ko pa station, napababa ako bigla. Okay lang yan, hindi mo naman sinasadya eh. Pagpapagaan ko ng loob ko. Iniling-iling kong ulo ko para mawaglit yun sa aking isipan. Pero lumilitaw pa rin ang imahe kung saan nakasubsob ako sa dibdib ng magandang babae. Napahinga ako ng malalim bago sumakay sa jeep para makarating na ako sa kumpanya kung saan ko binabalak mag-apply. Ilang sandali nga lang ay nakarating na ako doon. Pinunasan ko ang pawis bago pumasok sa loob. Saan ho mag-a-apply bilang sekretary? Tanong ko sa guard. Akyat ho kayo sa 35th floor. Sagot ng guard.
Doon ho mismo kayo mag-a-apply sa office ng CEO. Salamat ho. Pumasok ako sa loob ng kumpanya at dumiretso sa elevator. Pinindot ko agad yung 35th floor. Alam ko namang malabo akong matanggap dahil wala akong experience sa ganito. Hindi rin magandang educational background ko. Kaso, syempre nagbabakasakali pa rin ako. Kailangan ko kasi ng pambayad sa chemotherapy ng kapatid kong may cancer. Nang makarating sa floor na yun, lumabas ako ng elevator. Ang haba agad ng pila. Mukhang mag-a-apply rin sila. Pumila naman agad ako sa pinakadulo. Bro, sana matanggap ako. Sabi ng lalaking nasa harapan ng pila ko. Kausap niya yung nasa harapan niya. Ang ganda kasi ng CEO, tapos ang laki pa ng dibdib. Kahit walang sweldo, papasok ako araw-araw kung siya ang makikita ko. Sabi naman ng lalaking kausap niya. Naalala ko na naman tuloy yung nangyari sa train. Ipinilig ko na lamang ang ulo ko't hindi na nakinig sa kanila. Halos 1 oras mahigit yata akong nakatayo't naghihintay bago ako papasukin ng babaeng nag-a-assist sa amin. Pagpasok ko sa loob ng office, nakita ko ang isang babaeng nakaupo. May harang na folder sa mukha nito kaya't hindi ko siya makilala. Please tell me your name, age, at kung bakit kita tatanggapin. Sabi niya bago ibaba ang folder. Nanlaki naman ang mga mata ko nang makilala kung sino siya. Ganon din naman ang naging reaksyon nito. Ikaw yung nasa train, hindi ba? Tanong nito. Nag-init naman kagad ang buong mukha ko. Tignan mo nga naman ang pagkakataon. Yung babaeng nasubsuban ko ng kokomelon sa train, magiging boss ko pala kung sakasakali. Opo ma'am. Kinakabahang sabi ko. Ma'am, pasensya na po talaga sa nangyari kanina ha. May tumulak lang po kasi sa akin eh. Pero hindi po ako manyak ha. You're such a cute boy. Bungis-ngis na saad nito bago magpangalumbaba sa desk niya. Nakita ko yung cleavage niya, kaya't agad akong umiwas ng tingin. Thank you po, tanging nasabi ko. Gusto kita dahil parang ang inosente mo. Tumayo ito bago lumapit sa akin. You're hired. Gulat naman akong napatingin sa kanya. Talaga ho? Masayang tanong ko. Yes. Nakangiting sagot nito. Ikaw na ang bagong sekretary ko at pwede ka nang magsimula ngayon. Wait, what's your name again? Clark ho. Sagot ko't malawak ng ngumiti. Maraming salamat po mama. Sobrang thank you po sa pagtanggap sa akin. Mukhang wala kang experience sa work na ganito ah. Biglang saad nito, kaya't natigilan ako. Pero hindi naman hadlang yon para hindi kita tanggapin. Alam mo, sa lahat ng nag-apply, ikaw lang ang sincere. Yung mga babae kasi, ang daming kaartehan. Yung mga lalaki naman, halatang bubang ko lang ang habol. Ikaw, mukha namang wala kang pagnanasa sa akin. Wala po. Mabilis kong sabi. Huwag kang mag-alala ma'am. Gagawin ko po ang lahat sa trabaho at gagalingan ko po. Well, that's good to hear. Nakangiting sabi nito bago bumalik sa swivel chair niya. Para sa unang trabaho mo, bumili ka ng lunch natin. Kanina pa kasi akong nagugutom eh. Wala kasi akong mautusan. Tumango naman ako. Inabutan ako nito ng pera na agad ko namang kinuha. Ano hong lunch? Tanong ko. Anything. Tugon niya. And please, huwag ka nang magho o opo sa akin. Nagmumukha akong matanda eh. Madaldal pala siya. Tumango na lamang ulit ako bago mabilis na lumabas ng office niya. Dala-dala ko pa rin yung gamit ko dahil nakalimutan kong ilapag. Bumili ako ng pagkain sa isang restaurant na malapit sa kumpanya. Ang sabi niya kahit ano, kaya kung ano-ano na lang ang binili ko. Mabilis din naman akong bumalik pagkatapos kong mamili. Nadatnan ko si ma'am na sumasayaw-sayaw. Andiyan ka na pala, sabi nito bago mabilis na umayos. Kung ano man yung nakita mo, sa atin na lang yun ha. Masaya lang ako dahil na-approve yung contract ko sa pamilya Sandoval. Napatangu-tangu na lamang ako. Parang ang weird ni ma'am. O baka naman personality lang talaga niya ang ganitong bagay. Napakamot na lamang ako sa ulo ko't napailing-iling. Mukhang mag-e-enjoy naman siguro ako sa work ko. Freest point of view. Okay naman na sekretary si Clark. Kaso sobrang hinhin niya. Para siyang Maria Clara, boy version.
Bigla tuloy tumitiklop ang hiya ko dahil sa kanya. Clark, hindi ka ba tinitigasan kapag nakikita mo ang cleavage ko? Wala sa sariling tanong ko. Naibugan naman ito ang kinakain niya sa mukha ko. Napaubo rin to. Napangiwi naman ako bago punasan ang mukha ko. Ang gwapo't hinhin pero dugyot din minsan. Ma'am Freya, saway nito sa akin. Bakit? Gusto ko lang namang maging praktikal. Yung mga lalaki kasing nakakasalamuha ko, palaging sinasabi ang ganong bagay kaya't nasasampal ko sila. Curious lang ako. Nakangusong sabi ko. Feeling ko rin ang inosente niyang tao. Ma'am Freya, masamang tanungin ng ganong bagay ang isang lalaki. Sabi niya. Bakit masama? Hindi ba pwedeng maging praktikal ang mga tao ngayon? Tanong ko. Siyempre, malay ko ba kung sumasakit na ang puson mo sa tuwing nakikita ako? Napakamot naman to sa kanyang sentido. Alam mo ma'am, imbis na tigasan sumasakit ang ulo ko sa kakulitan mo. Sabi nito. Para akong may alagang bata sa tuwing kasama kita Ang kulit-kulit mo kasi. Napanguso naman ako. Medyo nakikilala ko na agad ang ugali niya. Mahinhin man siya, may pagka-istrikto naman siya. Dapat pala, hinire kita bilang tatay ko, hindi bilang sekretarya ko. Sabi ko sa kanya. Alam mo, may kapatid akong babae at ginagalang ko siya, kaya't gusto rin kitang protektahan. Sabi nito. Pero hindi naman kita babawalan sa mga trip mo. Natouch naman ako dahil sa mga sinabi niya, kaya't nayakap ko siya. Wala kasi akong kinalakihang magulang dahil sabi ni Lola, namatay sila nung sanggol pa lang ako. Ma'am Freya, yung dibdib mo masyadong nakasiksik sa akin. Pigil hiningang sabi ni Clark. Okay lang yan, damahin mo na lang. Sagot ko. Gusto pa kitang i-cuddle, Tatay Clark ko. Isipin mo na lang, unan lang yan na nakapagitna sa ating dalawa. Ma'am Freya, mukhang ngayon ako titigasan dahil sa ginagawa mo Hirit nito. Natawa naman ako bago humiwalay sa yakap at lumayo sa kanya. Ayoko namang sumakit ang puso niya dahil may meeting pa kami mamaya sa isang restaurant. Pasensya ka na, sobrang gifted ko talaga Sabi ko. Baka mainggit ang kapatid ko kapag nakita ka. Sabi naman nito. Natawa lamang ako bago magsimulang kumain. Pagkatapos kumain, si Clark ang nagligpit. Ang sipag-sipag talaga nito. Guwapo na, maginoo pa, at masipag pa. Aalukin ko na talaga ito ng kasal. Oo nga pala, na-print mo na ba yung mga papers na ipapakita natin sa mga kamiting natin? Tanong ko. Hindi pa nga pala. Sagot niya. Sandali lang at ipapaprint ko muna sa HR department. Kinuha nito yung USB na naglalaman ng files bago siya lumabas. Naiwan naman ako mag-isa sa office ko. Uumpisahan ko na sana yung trabaho ko pero natigilan ako nang biglang tumunog ang cellphone ko. Hello? Pagsagot ko sa tawag. Ma'am Freya, si Manong Ben ito. May narinig akong kumusyon mula sa kabilang linya. Nandito ho yung dati niyong asawa kasama yung pinsan niyo Nanggugulo ho sila sa bahay niyo. Kinukuha nilang pilit yung mga gamit niyo. Nagsalubong naman ang kilay ko dahil sa sinabi nito. Yes, meron akong ex-husband. Kinasal kami ng college. Masyado kasi ako nagpadalos-dalos noon dahil nga naghahanap ako ng pagmamahal. Kaso, ang siraulo, nagloko at nakipaghiwalay para sa pinsan ko. Papunta na ako dyan. Gigil kong sabi bago ibaba ang tawag. Padabog akong lumabas ng office. Sakto namang mukhang papasok na si Clark. Ma'am, saan ka pupunta? Tanong nito. Makikipagpatayan. Sagot ko bago siya hawakan sa kamay. Isinama ko si Clark na mukhang gulong-gulo pa rin. Pumasok kami sa kotse ko at mabilis akong nag-drive. Ma'am, dahan-dahan. Ipinapagumot ko pa ang kapatid ko kahit bawal pa akong mamatay. Sabi ni Clark. Ano ba kasing nangyari? May dalawa kasing diablo sa bahay ko Inis kong sagot. Kakapal na mga mukha, palibhasa kinakarma na sila. Hindi na nagsalita si Clark at mahigpit lang na humawak. Wala pang ang isang oras ay nakarating na kami sa bahay. Padabog akong pumasok sa loob ng bahay. Nakita ko agad yung dalawang traidor na naghahakwat ng mga gamit. Anong ginagawa niyo rito? Galit kong singhal sa kanya.
Gusto niyong hampasin ko kayo ng mga baseball bat, ha? Nandito na pala yung ex-wife ko eh. Nakangising sabi ni Daniel. Umalis na kayo sa bahay ko kung ayaw niyong kasuhan ko kayo ng trespassing. Galit kong sabi sa kanila. Aba, baka nakakalimutan mo nakapangalan din sa akin tong bahay. Isa pa, naging asawa mo ko kaya't may share pa rin ako. Sabi ni Daniel bago halikan ng asawa niyang pinsan ko na nakapustiso lang naman. Sino may sabing may share ka pa? Matagal ka nang walang share dito, no? Sabi ko. Ngumisi ito. Ang bitter mo naman. Ganyan ka ba dahil hindi na kita natitikman? Well, kung gusto mo pwede naman. Papayag naman itong babe ko eh. Isa pa, namiss ko na rin naman yung dibdib mo. Hindi na nito natapos ang sasabihin niya dahil bigla na lamang itong tumilapon. Sinapak siya ni Clark kaya tumilapon siya. Babe! Maarteng sabi ng pinsan ko bago lapitan ng lalaki. Gulat naman akong napatingin kay Clark. Nakatanggal ang eyeglasses nito at seryosong-seryoso ang kanyang mukha. From being Maggie noong mahinhin, naging wild daddy siyang bigla. Clark! Gulat kong sambit. Late reaction. Inuna muna kasing landi. Sorry, akala ko kasi punching bag. Malamig na sabi ni Clark. Sino ka ba? Galit na tanong ng dati kong asawa. Sapo nito ang nguso niyang dumudugo. Mukhang natanggalan din siya ng ngipin. Ako si Natoy. Sagot ni Clark bago ko lingunin. Ayos ka lang ba, ma'am? Gusto mo? Tudasin ko na yung pangit na yan. Ayos lang. Saad ko na medyo gulat pa rin. Ang gwapo mo pala kapag seryoso ka. Dagdag ko pa. Ipapabilanggo kita. Galit na sabi ni Daniel kay Clark bago ito tumayo. Makukulong ka talagang lalaki ka. Umamba ng lapit si Clark sa lalaki. Mabilis namang kumaripas ang takbo yung dalawa. Seryoso? Ayos ka lang ba talaga? Tanong ni Clark. Suot na nito ang salamin niya. Wala na. Mukha na tuloy siyang good boy ulit. Ayos lang ako. Sagot ko. Nagulat lang talaga ako sa ginawa mo pero deserve naman niya yun eh. Kapag idedemanda ka akong bahala. Dapat lang ma'am. Hindi naman ako pwedeng makulong. Sabi nito bago maupo. Hinilot-hilot niya ang kanyang kamao. Ma'am, ang tigas ng mukha nun ah. Gawa yata sa semento eh. Gawa talaga sa sementong mukha nun. Tugon ko. Tignan mo. Siya na yung nagloko? Abay gusto pang kahati ko siya sa mga ari-arian ko? Seryoso ka ba na ex-husband mo yun? Wala ka namang ka-taste-taste, ma'am? Nakangiwing sabi nito. No choice rin ako nung college. Pinaramdam niya kasi na sobrang importante akong tao. Bilang taong lumaki ng walang magulang at minsan lang matututukan ng mga lola. Ayun, nagpakasal ako. Kwento ko bago siya tabihan. Kaso ang siraulo, pera't katawan ko lang palang habol. Tanga-tanga nga eh. Ginto na ako tapos sumama pa sa kalawangin. Mga kabataan talaga, masyadong mapupusok. Naiiling na sabi nito. Wow, makapagsalita ah. Napailing na lang din ako bago tumayo. Sandali, gagawa kong merienda. Yung may robust para malaman natin kung malandi ka rin. Ma'am Fia, saway nito sa akin. Natawa lang ako bago dumiretso sa kusina. Nadatnan ko dun si Manang Rhea. Asawa siya ni Mang Ben. Ma'am, sino yung kasama mo? Tanong ni Manang Rhea. Bago ko hong sekretary, si Clark. Sagot ko bago kumuha ng sandwich at palaman. Mabait ho yan, parang tatay ko dahil sobrang istrikto. Abay, sobrang inosente ng itsura. Sabi ni Manang bago humagikik. Alam mo ba? Ganyan din si Ben noon. Hindi makabasag pinggan. Pero ducks pala at wild sa kama. Muntik na akong masami dahil sa sinabi ni Manang. Diyos me, yung matanda to. Masyado ring wild ang iisipan. Manang Rhea, baka marinig ka. Saway ko sa kanya. Ayaw ni Clark ng ganyang usapan. Sinasaniban siya bigla ng pagiging tatay. Asus! Kapag kayong nagkatuluyan, hindi na ako magugulat kung anak niyo humigit sa 10. Pili ang sabi ni Manang. Napailing-iling na lamang ako dahil sa sinabi niya. Pilya talaga itong si Manang Rhea. Pero si Manong Ben ay tahimik lang na tao.
Pero ang anak nila, 12. Mukhang totoo ang sinasabi ni Manang na nasa loob ang kulo ng mga lalaking tahimik. Nang matapos ko ang merienda namin ni Clark, ibinigay ko na agad to sa kanya. Wala namang robusto, no? Mapaghinalang tanong nito. Wala, kaya wag kang mag-alala. Sagot ko bago kumuha ng sandwich. Dito na lang muna kami papalipas ng oras bago pumunta sa meeting. Dala-dala rin naman niya yung mga papeles na naprint na niya. Ang laki-laki ng bahay mo pero parang malungkot, sabi ni Clark, kaya't napatingin ako sa kanya. Wala lang, ang lungkot lang ng aura para sa akin. Malungkot nga rito, pero huwag ka mag-alala. Mag-hire ako ng clown para sa'yo. Nakangiting sabi ko. Ma'am Freya, kailan kaya kita makakausap ng matino? Nakangiwing tanong nito. Parang lagi kang may sapi kapag kinakausap kita. Clark, matino ako. Sabi ko. Kapag ginapang na kita, doon na ako hindi matino. Bahagya naman tong lumayo sa akin. Hinarang niya pa yung unan sa katawan niya. Sinasanibang ka pala ni Sadako? Kung ganoon, salamat na lang sa lahat, ma'am. Napangiwi na lamang ako dahil sa ikinilos nito. Mukhang nadadagdagan na rin ang personality niya. Nahahawa na yata siya sa pagiging weird ko. Clark, wag mong kalimutang inumin ng gamot mo bago ka umalis ng bahay niyo Nababaliw ka kasi pag wala kang gamot. Sabi ko sa kanya. Umakto pa ako na tila nalulungkot. At talagang ako pang ganyan Hindi makapaniwalang tanong nito. Sa'yo ko nga lang naadap ang ganitong personality Nagkatingin na naman kaming dalawa at bigla na lamang nagtawanan. Grabe, kinakabahan na ako sa kinikilos sa aming dalawa. Baka mamaya pares na kaming kinakausap ang mga sarili namin. Bigla akong kinilabutan sa mga naisip ko. Clark's point of view. Mas lalo ko pang nakilala si Ma'am Freya sa mga sumunod na araw at mas lalo siyang kumulit. Ang noti-noti niya rin kaya naman hindi maiwasang magalit ni Taguro ko minsan. Aaminin ko rin madalas na akong magsarili dahil ang sakit niya sa puson. Clark, sama na lang ako sa day off mo. Sabi ni Ma'am Freya kaya't napalingon ako sa kanya. Malungkot ang buhay ko kapag wala ka dahil ikaw lang ang nakakasundo ko. Ma'am, maghapon akong nasa kapatid ko bukas dahil ako mag-aalaga sa kanya. Sabi ko, baka mainip ka lang sa bahay. Isa pa, puro mga siraulong taga sa amin. Baka bastusin ka pa nila. Ipagtatanggol mo naman ako, hindi ba? Tanong niya't nagpapakyut pa. Gusto ko ring makilala ang kapatid mo. Malay mo magkatuluyan tayong dalawa. Mas maiging close ko na agad ang kapatid mo. O sige ma'am, pero siguraduhin mong behave ka Sabi ko bago bigyan ng nagbabantang tingin. Huwag kang magiging naughty doon. Promise, hindi. Masayang sabi niya. Akmang yayakap pa ito sa akin kaya't mabilis akong umiwas. Maawa siya sa akin. Ilang similyo nang nasayang ko. Bakit ayaw mo kong ihog? Siguro? Tinitigasan ka Nakangising tanong niya. Grabe, hindi ko talaga makayang pagiging straightforward niya. Ma'am, behave. Mahinahon kong sabi. Agad naman tong nakinig at nagbehave. Nang mag-uuwian nga'y agad na akong nagpaalam sa kanya. Kailangan ko pang mag-ayos sa bahay dahil makalat doon. Sasabihan ko rin ang mga tropa ko para may katulong ako sa pagbabantay kay Ma'am Freya. Ma'am, ite-text ko na lang sa iyo yung address Sabi ko sa kanya. Isa pa, magpahatid ka na lang din dahil kapag nagdala ka ng kotse, wala na yung gulong pag uwi mo. Okay, thank you para sa ngayong araw. Nakangiting sabi nito. I-update mo ko kapag nakauwi ka na. Bilin ko sa kanya. Oo na mahal, i-update na kita para hindi ka na magtampo. Pilyang sabi nito. Ingat ka mahal. Napailing-iling na lamang ako dahil sa sinabi nito bago lumabas ng kumpanya niya. Pinili ko na ngang mag-taxi para isang sakayan na lang. Ngayon lang naman dahil may gagawin pa ako. Thank you boss, sabi ko sa driver bago bumaba. Pumasok ako sa iskinitang papunta sa amin. Ang dami agad nagiinuman at inaalok ako ng mga ito. Tumatanggi naman ako dahil mas importante ang gagawin ko. Clark, aga yata na uwi mo. Bati sa akin ng kaibigan kong si Jepoy. May kailangan kasi akong gawin
Sagot ko sa kanya bago tanggalin ang eyeglasses ko. Oo nga pala, andito bukas yung boss ko. Gusto ko sanang sabihan mo yung mga tropa natin. Makulit kasi yung amo ko eh. Baka kasi mabastos dito. Kaming bahala, sabi nito. O sige, salamat ha. Tinapik-tapik ko ang balikat ni Jepoy bago umuwi sa bahay. Nadatnan ko dun si Maria. Siya ang kinuha kong tagapagbantay at tagapag-alaga sa kapatid kong si Candy. Maria, salamat sa pagbabantay kay Candy ha. Sabi ko sa kanya. Pwede kang mag-day off bukas dahil nandito naman ako. Walang anuman, Clark. Nakangiting sagot niya. Nagpaalam ni si Maria kaya't dumiretso na ako sa kwarto ng kapatid ko. Mahimbing itong natutulog kaya't napangiti ako. Inayos ko ang kumot nito bago simulang magligpit. Sinigurado kong wala akong pakalat-kalat na brief at sinigurado kong tagong-tago yun. Pinalitan ko rin ang cover ng mga sofa at pati yung sa kwarto ko. Pagkatapos ko ang maglinis ay kumain na ako ng hapunan. Bago dumiretso sa kwarto ko, muli kong sinilip ang kapatid ko. Gising ito at parang may idinadaing. May masakit ba sa'yo? Alalang tanong ko sa kanya. May cancer sa dugo si Candy. At tanging chemo pa lang naging gamutan niya. Masakit lang yung likod ko, sagot nito. Pero okay na ako kuya. Sabi nga rin ng doktor ay mas gumagaling na ako. Lumapit ako sa kanya at tumabi. Candy, kahit gaano pa kamahal ang maging gamutan mo, handa akong gumastos. Pangako gagaling ka rin soon at sisiguraduhin kong babalik sa dati ang sigla mo. Thank you kuya. Tugon nito bago ko yakapin. Dala siguro ng pagod. Hindi ko na malayang sa tabi ni Candy ako nakatulog. Nang magising ako wala na si Candy sa tabi ko. Napakusot-kusot ako ng mga mata bago tumingin sa wall clock. 6:00 pa lang. Pupungas-pungas akong lumabas ng kwarto. Pero ganun na lamang ang gulat ko dahil ang daming tao sa loob ng bahay namin. Halos lahat yata ng kapitbahay namin nasa bahay ko na. Yung iba pa nga, nagkukumpulan sa labas. Anong meron? Kunot noong tanong ko. Boss, di mo naman sinabing maganda palang bisita. Sagot ni Jepoy. Mas lalo namang nagsalubong ang kilay ko bago hawiin ang mga tao. Nakita ko si Ma'am Fria nakatabi si Candy. Napasimangot ako nang makitang sleeveless na sando ang suot nito, kaya't nakikita ang makinis nitong balat. Wala namang problema sa suot niya at bagay naman sa kanya. Kaso manipis yun at tapos malaki pang boobs niya. Tila hayok na hayok tuloy yung mga kalalakihan. Lumabas nga kayo, galit kong sabi bago harangan si Ma'am Fria. Alis, aga-aga binabadtrip niyo ko. Napaangil naman ang mga tao bago magsilabas. Hindi lumabas yung mga kaibigan ko kaya't sinamaan ko sila ng tingin. Nang 3 na lang kami sa loob, padabog kong isinarang pinto at bintana bago binalingan si Ma'am Fria. Ma'am Fria, bakit naman ganyan ang suot mo? Masungit kong tanong sa kanya. Naka-jacket ako kanina, kaso bigla akong natapunan ng tubig. Tapos nakawit pa ako sa bakal, kaya nasira. Sagot niya. Teka nga, ba't mo ba ako sinisigawan? Hindi kita sinisigawan. Mahinahong sabi ko. Napahinga ako ng malalim bago dumiretso sa kwarto ko. Kumuha ako ng isang itim na t-shirt bago muling lumabas. Ibinigay ko yun kay Ma'am Fria. Isuot mo yan, sabi ko sa kanya. Hindi pwedeng ganyan ang suot mo sa lugar namin. Napatingin ako sa mukha niya at parang maiiyak na to. Bagay sa yung suot mo ngayon. Ayoko lang na mabastos ka. Masyado pa namang manyak ang mata ng ibang taga rito. Sorry na, hindi na ulit kita sisigawan. Tumango naman to bago isuot yung damit na inaabot ko. Kuya, parang maiiyak din ako. Sabi ni Candy kaya sa kanya naman ako napatingin. Biruin mo, 3 taon lang ang tanda ni Ate Fria sa akin. Tapos yung dibdib ko parang likod ko lang. Mahina naman akong napatawa dahil sa sinabi nito. Anong gusto niyong almusal? Magluluto ako. Tanong ko sa kanila. Nagdala ako ng almusal kaya't hindi mo na kailangang magluto. Masiglang sabi ni Ma'am Fria. Buti naman at hindi na masama ang kanyang loob. Marami akong dinali. May tosilog, pork silog, tap silog, bang silog, chicken silog. Nagdala rin ako ng lechon for our lunch. Nagdala rin ako ng vegetables and fruits.
Buti hindi grocery yung dinala mo. Nakangiwing sabi ko. Ang dami mong dinala, di naman mauubos yan. Pwede naman nating ipamigay. Nakangiting sabi niya. Kayo nang mag-ayos ng pagkain, bibili lang ako ng kape at gatas sa tindahan. Sabi ko sa dalawa. Tumango naman ang mga ito pareho. Kumuha ko ng pera sa kwarto ko bago lumabas. Bumungad agad sa akin ang mga kaibigan ko nang makalabas ako. Naandun din yung mga kapitbahay kong parang ngayon lang nakakita ng tao. Ang ganda ng boss mo, sabi ni Jepoy na sinasabayan ako sa paglalakad. Expected ko, matandang biyuda ang boss mo. Oo nga Clark, malaki pa yung ano. Ang ano? Pagputol ko sa sasabihin ni Luis. Sige, ituloy mo yan at uuwi kang walang dila. Mabilis naman tong napatikom ng bibig. Clark, mukhang kursunada ni Matching yung bata mo ah, sabi naman ni Drake. Yung tingin kasi kanina parang balak nilang tambangan yung bata mo eh. Pero wag ka mag-alala Clark, kaming bahala sa bata mo, sabi naman ni Frank. O sige ah, aasahan ko kayo. May pagkautu-utu pa naman yan si Ma'am Fria, sabi ko at huminto sa tindahan. Oo nga pala, daming dalang almusal ni Ma'am Fria eh, kaya doon na kayo kumain. Napasigaw naman ng mga ito na tila nanalo sa loto. Pagkatapos kong bumili, bumalik naman kami agad sa bahay. Tinimpla ko yung kape at gatas. Ang mga kaibigan ko naman ay agad nagpakilala kay Ma'am Fria. Alam nyo, ang bad boy look kanina ni Clark, sabi ni Ma'am Fria. Ganito ba siya palagi kapag nasa bahay? Kung oo, dito na ako titira. Nagkantsawan naman agad ang mga kaibigan ko, kaya't napailing na lamang ako. Ang iingay nyo, kumain na lang tayo, sabi ko nang mailapag ang mga kape at 2 gatas. Hindi kasi pwede sa kape si Candy, kaya gatas ang tinitimpla ko sa kanya. Si Ma'am Fria naman ay acidic, kaya't gatas na lang din ang tinimpla ko. Clark, pwede bang Fria na lang itawag mo sa akin? Wala naman tayo sa work. Bulong sa akin ng babae. Tumango na lamang ako. Kuya, akala ko si Ate Mary ang makakatuluyan mo. Mukhang si Ate Fria pala, sabi ni Candy. And who's Maria? Tanong ni Fria. Nakataas ang isang kilay nito. Si Ate Maria po ay nagbabantay sa akin kapag nasa work si Kuya, sagot ni Candy. Alam niyo po, crush na crush ni Ate Maria ang kuya ko. Candy, kumain ka na nga lang, sabi ko sa kapatid ko. May pagkatsismosa kasi si Fria. Siguradong pati ang ka ni Maria, kikilalanin niya. Bossing, nagseselos yata si Fria, bulong sa akin ni Drake. Tumigil kayo, sit ako sa kanila. Pagkatapos kumain, si Frank ang nagpresentang maghugas. Kinuha ko naman ang gamot ni Candy at pinainom sa kanya. Napalingon naman ako kay Fria. Tahimik lamang ito na para bang may malalim na iniisip. O na paano ka? Tanong ko sa kanya. Kaya pala excited kang umuwi dahil kay Maria. Sarcastic ang sabi nito. Ha? Saan mo naman napulot ang ganyang ideya? Natatawang tanong ko sa kanya. Sa mama mo. Masungit na sagot nito. Anong sa mama ko? Nakalibing ng mama namin, sagot ko sa kanya. Umirap lang ito bago balingan si Candy. Napasimangot naman akong bigla. Tinotopak na naman po ang boss kong may saltek. Napakamot na lamang ako sa ulo ko at naisipang maligo muna. Amoy panis na laway kasi ako. Nang makalabas ako sa banyo, nakikipagtawanan na si Fria sa mga kaibigan ko. Kaya't napasimangot ako. Wow lang ah, sa akin nakasimangot siya. Tapos ngayong iba ng kausap niya, ang saya-saya niya. Jepoy, umalis nga muna kayo, sabi ko sa mga kaibigan ko. Baka rin may gagawin pa kayo sa talyer nyo. Ha? Sarado ang talyer ngayon, sagot ni Jepoy. Pinanlakihan ko siya ng mata. Mukhang nagets nito ang pinahihiwatig ko kaya't napatango siya. Teka, naglalaro pa kami, sabi ni Fria. Mamaya mo na sila paalisin. Bakit? Bawal bang tayong dalawang maglaro? Sa lubong ang kilay na tanong ko. Ano, sila lang ang gusto mong kalaro? Sinungitan naman ako nito. Tignan mo, sinusungitan ako kahit wala akong ginagawa. Tapos sa kanila nakangiti ka. Inis kong sabi. Ano naman,
Di makipaglaro ka kay Maria. Inis ding sabi nito. Bakit ba puro ka Maria? Naglakad ako palapit sa kanya. Crush mo ba si Maria? Baka ikaw ang may crush kay Maria. Masungit na sabi nito. Napatitig ako sa kanya. Mukhang hindi talaga siya magpapatalo. Napahinga naman ako ng malalim. Freya, wala akong gusto kay Maria, okay? Kaibigan ko lang siya. Mahinahong sabi ko. Huwag ka nang magalit. Ang hirap mo pa namang suyuin. Hindi ko alam kung boss ko ba siya ngayon o girlfriend na may topak. Oo na, sorry na rin. Sabi nito bago umiwas ng tingin. Yun naman pala sabi ni Drake bago ako itulak. Dahil sa pagkakatulak ni Drake sa akin, naulit ang nangyari sa train. Nasubsob muli ako sa dibdib ni Freya. Agad naman akong lumayo kahit masarap sa pakiramdam. Para akong nakahiga sa malambot na kama. Nilingon ko mga kaibigan ko na mabilis namang nagtatakbong palayo. Pakiramdam ko tuloy pulang-pula na naman ang mukha ko. Oh, saan ka pupunta? Tanong ni Freya nang akmang papasok ako sa kwarto ko. Magpapalit ng damit. Sagot ko na hindi pa rin tumitingin sa kanya. Sus, Jabolwell, sabi nito. Namumulang mukhang sinamaan ko siya ng tingin pero tumawa lamang ito. Pati si Candy, natawa rin. Freya's point of view. Ito na, sumusumpong ng sakit ko. Ang sakit kong mabilis ma-fall sa taong pinapahalagahan ako. Wala na. Unti-unti na akong nahuhulog sa sekretary kong minsan daddy at bad boy look. Pero madalas maginoong mahinhin. Ma'am Freya, may schedule ka ng meeting kay Mr. Lee. Sabi ni Clarkson. May schedule ka rin mamayang gabi ng dinner meeting kay Mr. Suparat. Ang dami namang gagawin. Nakangusong sabi ko. Gusto ko na lang ulit tumambay sa inyo at makipagchismisan kay Candy. Hindi pwede yun. Kaya tapusin mo na yung mga pinipirmahan mo. Sabi nito. Nanlumo naman ako habang nakatingin sa mga tambak na papeles na nasa table ko. Masyado kasi akong nag-enjoy sa feeling ni Candy at ilang araw akong nag-day off. Ang ending, natambak ako ng gawain. Huwag kang magreklamo dahil kasalanan mo rin naman kung bakit ka natambakan. Sabi ni Clark. Ayoko nang maging CEO. Gusto ko na lang maging housewife mo. Nakangusong sabi ko sa kanya. Mag-iipon muna ako bago kita pakasalan. Sabi nito. Kahit alam kong nagbibiro lamang siya, bigla akong ginanahan dahil sa kilig. Kahit masakit ang mga kamay ko at ang mata ko dahil sa pagbabasa ko, ginawa ko pa rin ang trabaho ko. Nang sumapit ang lunch, pinatigil muna ako ni Clark sa ginagawa ko. Mas mahalaga raw kasi ang pagkain naming dalawa. Pagkatapos ito, diretsyo na tayo sa meeting mo with Mr. Lee. Sabi ni Clark. Konti na lang naman yung mga papeles na pipirmahan mo kaya pagbalik na lang natin tsaka mo na pirmahan ulit. Tumango lang ako bago magpatuloy sa pagkain. Gusto mong matulog sa bahay mamaya? Mukha kasing na-miss mo talaga ang kapatid ko eh. Sabi nito. Tabi tayong dalawa? Matulog? Nakangiting tanong ko sa kanya. Si Candy ang katabi mo. Sagot niya. Hindi ka pwedeng tumabi sa akin at baka maging tatlo tayo kinabukasan. Gusto ko nga yun eh. Nakangiting sabi ko. Para naman happy family agad tayo. Napailing-iling naman to habang natatawa. Kaya napagkakamalan akong sugar mommy ka dahil sa ganitong usapan natin. Natatawang sabi nito. Pinagkakamalan kang sugar mommy mo ko? Takang tanong ko. Ngayon ko lang nalaman to ah. Sino nagsasabi niya ng masampal ko? Mukha ba akong sugar mommy? I'm too young for that. Isa pa, mas matanda ka sa akin ng 1 year. Kasi nga, para daw tayong may relasyon. Sabi niya. Mukha naman talaga tayong magkarelasyon dahil para tayong tropa. Isa pa, mayaman ka at mahirap ako. Imposible namang ako ang pagkamalang sugar daddy mo. Bigla naman akong nalungkot dahil sa sinabi niya. Feeling ko tuloy, kasalanan ko kung bakit nangyayari ang ganitong bagay. Baka mamaya masira pa lalong image ni Clarky. Masyado pa naman siyang soft boy para mabash. Hey,
Huwag mo nang isipin yun. Mahinahong sabi nito. Wala naman yung kaso sa akin. Isa pa, wala rin naman akong pakialam sa mga taong sinasabihan ako ng ganun. Ay, dapat pala hindi ko na sinabi. Nag-overthink ka pa tuloy. Hindi pa rin ako sumagot kaya't hinila ako nito at sinubsob sa kanyang dibdib. In fairness, ang tigas ang dibdib niya. Yung akin soft, sa kanya naman super hard. Hindi na ako magsasabi sa iyo ng ganito sa susunod kung didibdibin mo lang naman pala. Sabi niya. Kaya malaki ang dibdib mo eh. Lahat pala ng problema, dinidibdib mo. Gaga! Natatawang sabi ko bago siya hampasin sa dibdib. Natawa naman ako bago haplusin sa pisngi. Ayan, ganyan dapat. Happy ka lang lagi dahil hindi bagay sa iyong malungkot. Mukha kang matandang masungit na hindi nakapangasawa eh. Ginagawa mo lang yata to para malait ako eh. Nakasimangot kong sabi. Parang gano'n na nga. Biro nito. See? Sinong hindi mahuhulog sa lalaking papasayahin ka at hindi hahayaang maging malungkot? Kainis? Kapag hindi ako sinalo nito, salamat na lang sa lahat. Pagkatapos kumain, nagtungo na nga kami sa conference room para sa meeting ko with Mr. Lee. Si Mr. Lee ay ang tito ng ex-husband ko. Parang ex-husband ko, mahangin din si Mr. Lee at maraming dada. Miss Alcaraz, I heard that you hurt my niece. Sabi nito. Mr. Lee, nandito tayo para sa meeting. Mamaya na natin pag-usapan ng mga personal things. Seryosong sabi ko sa kanya. That's an important discussion. Madiing sabi nito. You hurt my niece, Miss Alcaraz. You hurt him just for that secretary of yours? Ano? Masyado ka namang lalaking lalaki. Napakuyom naman ako ng kamao dahil sa sinabi nito. Kung ito lang pala ang meeting na gusto mo, wag mo akong kausapin. Inis kong sabi bago tumayo. Ganyan ba dapat ang attitude ng isang CEO, Miss Alcaraz? Sa tingin ko hindi ka nakarapat-dapat dyan sa posisyon mo. Sabi nito. Well, I'm not shocked kung bakit iniwan ka ng pamangkin ko. Wala ka nang magulang. Ang dami mo pang bad record sa mga lalaki. Wala ka namang kayang ipagmalaki maliban dyan sa dibdib mo. Bastos ka! Sa isang iglap, hawak na ni Clark ang kwelyo nito. Ano? Porket nawala ang shares ng pamangkin mo sa ari-arian ni Freya, ganyan ka na? Anong karapatan mong husgan siya at bastusin? Ikaw! Sino ka bang pakailamero ka? Sekretary ka lang naman. Sabi ni Mr. Lee. Ano? Lalaki ka rin ba niya? Bayarang lalaki? Sira ulo kang matanda ka. Galit kong sabi. Hinila ko si Clark palayo sa matanda. Nilapitan ko to at tinadyakan sa dibdib na ikinagulat ng lahat. Hindi ako nagpakahirap at nagsikap para lang bastusin mo. Galit kong sabi. Tinatapos ko na ang partnership nating dalawa. Hindi na kita kailangan sa kumpanya ko. Huminga ako ng malalim bago isa-isang tinignan ng mga taong kasama namin. I apologize for this incident. Agad akong umalis doon at bumalik sa office ko. Ramdam ko namang nakasunod sa akin si Clark. Nang makapasok sa office ko, napadok muna lang ako sa lamesa ko't napaiyak. Nakakainis. Bakit kailangang idamay pang magulang ko? Ang unfair ng mundo. Kapag babae ang maraming kaibigan na lalaki, malandi na agad. Pero kapag lalaki naman ang may mga kaibigang babae, marespeto. Ang unfair ng mundo. Hindi ko naman ka-fling ang mga sinasabi nila eh. Kaibigan ko lang ang mga yun. Umiiyak kong sabi. Yung tarangtadong ex ko lang naman ang nakarelasyon ko eh. Kapag ba malaki ang boobs, bawal lang makipagrelasyon sa mga lalaki. Nag-angat ako ng tingin. Nasa harapan ko na si Clark at matamang nakatitig sa akin. Uwi na tayo. Malumanay na sabi nito. Magpahinga ka na muna. Pinanganak ba ako para bastusin kasi malaki ang boobs ko?
Umiiyak kong tanong. Hindi, sagot nito. Sadyang tarantado lang ang mga tao sa paligid mo. Tara na, umuwi na muna tayo para makapagpahinga ka rin. Pinunasan nitong pisngi ko bago ko hilahin patayo. Nagpatangay na lamang ako sa kanya hanggang sa makalabas kami ng kumpanya. Nabalik lang yata ako sa ulirat nang mapagtantong nakila Clark ako. Hindi ko naman bahay to sabi ko sa kanya. Bahay mo na to, nakangiting sagot niya. Napaiyak naman ako dahil sa sinabi niya. Ayun, habang naglalakad kami papunta sa kanila, umiiyak ako. Iniisip siguro tuloy ng mga tao inaway ako ni Clark. Oh, bakit ka umiiyak, Boss Freya? Tanong ni Jepoy nang makasalubong namin sila. Clark, wala sa tropa natin ang nagpapaiyak ng babae sabi ni Luis. Hindi ako nagpaiyak sa kanya, sagot ni Clark. O sige na, mamaya nilang tayo mag-usap Nang makarating sa bahay nila, walang tao doon. Nasaan si Candy? Nakangusong tanong ko habang nagpupunas ng luha. Chemo din niya nga pala ngayon, sagot nito. Tara sa kwarto, palit ka muna ng damit tapos matulog ka na muna. Ay, ganun lang ang gagawin? Pabirong tanong ko. Sinamaan ako nito ng tingin kaya't natawa ako. Pumasok kaming dalawa sa kwarto niya. Kumuha siya ng damit at shorts niya bago yun ibigay sa akin. Pinagbibihis ako nito bago siya lumabas para kumuha ng tubig. Mabilis naman akong nagbihis bago naupo sa kama niya. Ilang sandali lang ay pumasok na ulit si Clark sa kwarto. Inabot sa akin ito ang tubig na agad ko namang ininom. Matulog ka na, sabi nito. Pagkatapos mong matulog, pupunta tayo sa presinto at idedemanda ang magtitong yon. Baka ako yung makulong kasi nanakit ako. Mahinang sabi ko. Ako nang bahala, sagot niya. O sige na, matulog ka na. Nang hindi ako kumilos, hinila agad ako nitong pahiga. Magkayakap kaming dalawa sa kama habang nakahiga. Clark, kung balak mo ring umalis sa buhay ko, sabihan mo na ako agad para isang sakitan na lang Pabulong kong sabi sa kanya. At sino bang may sabing aalis ako? Tanong nito. Hindi naman ako aalis Kung gusto kong umalis, dapat noon pa. Tama ka naman doon. Kapag umalis ka, wala nang pangkimo si Candy. Mahinang sabi ko. Hinawakan nitong babakot inangat ang aking tingin. Nasalubong ko ang tingin niyang may kakaibang emosyon. Akala ko ay may sasabihin siya pero nagulat ako nang pagtagpuin nito ang labi naming dalawa. Napakapit naman ako sa damit niya bago tugunin ang kanyang halik. Naniniwala na ako kay Manang na mas wild ang mga tahimik. Ang galing kasing humalik ni Carl at halatang gigil na gigil din ito. Hindi ko na siya halos masabayan dahil sa galing niyang humalik. Bumaba ang halik nito sa bato ko. Sinipsip niya yun at kinagat-kagat. Tulog na tayo at baka kung saan pa mapunta to. Gigil niyang bulong sa akin bago muli akong ikulong sa kanyang bisig. Napangiti naman ako dahil sa sinabi nito. Ayun, natulog ang malandi ng may malaking ngiti sa labi. Kahit sino naman matutulog ng may ngiti kapag nilaplap ka bago matulog. Charing lang. Clark's point of view. Wala na. Alam ko na agad na talo ako. Nahulog ako sa bus kong aksidente ko lang nakilala at nasubsuban. Siguro naging destiny kami dahil sa nangyari sa train. Gusto kong umamin kaso inunahan ako ng insecurity. Wala rin naman akong maipagmamalaki sa kanya. Maliban lang sa ko at sa pagmamahal ko. Wala Di naman ako mayaman. Umamin ka na bago ka pa maunahan, sabi ni Jepoy. Obvious din naman na gusto ka rin ni Boss Freya. Wala naman kasi akong malaking income, sagot ko. May malaking income ka. Nasa ospital ang lahat dahil sa sakit ni Candy, sabi ni Frank. Isa pa, kumikita rin naman yung talyer natin. Negosyo na rin yun Ang talyer kasi kung saan sila nagtatrabaho ay kaming 5 may-ari.
Ambagan talaga kami para maipatayo yun. Wala pa akong lakas ng loob eh. Mahinang sabi ko. Baka rin isipin ng mga tao na pineperahan ko siya. Alam mo Clark, hindi na talaga mawawalang ganong isipin. Kaso, kaya mo naman siyang ipaglaban hindi ba? Sabi ni Luis. Huwag mong pairalin ang pagiging soft boy mo. Ipakita mo sa kanila ang bad boy side mo. Patunayan mo sa kanila na may ipagmamalaki ka rin. Ipakita mo na kaya mong sabayan si Freya. Tutulungan niyo ba ako? Tanong ko sa kanila. Haharanahin ko si Freya sa birthday niya. Handa ba kayong samahan ako? Oo. Sabay-sabay nilang sagot. Tutulong din ako kuya. Napalingon kami kay Candy. May malaking ngiti ito sa labi. Gusto ko rin si Ate Freya para sa iyo kaya tutulong ako. Thank you. Nakangiting sabi ko sa kanya. Bahala na. Basta't aamin ako kahit na anong mangyari. Kung hindi man magandang kalabasan ng lahat, di wow na lang. Kinabukasan nga'y maaga akong pumasok. Bukas na ang birthday ni Freya, kaya mag-iipon ako ng lakas ng loob. Ano nga palang plano mo sa birthday mo para bukas? Tanong ko sa kanya. Nagpa-party sila Lola. Sagot niya. Punta kayo nila Candy sa bahay hindi pwedeng mawala kayo doon. Baka naman puro mayayaman ang nandun. Mahinang sabi ko. Mga business partners lang namin at ilang kamag-anak namin. Sagot niya. Basta kailangan niyo magpakita dahil may gusto rin akong sabihin sa'yo Parang bigla akong kinabahan Pabirong sabi ko. Ang totoo kinakabahan talaga ako. Ang dami pala niyang bisita tapos manghaharana ako. Sentunado pa naman ako. Pinanganak kasi akong walang talent. Nagtrabaho na nga lang kaming dalawa. Nang mag-lunchtime, sabay kaming kumain with matching landian. Naging mag-boss with benefits na nga kaming dalawa. Magpapalambing ka na naman, sabi ko sa kanya. Nakakandong to sa akin at nakapulupot ang mga kamay sa liig ko. Pagod ako, kaya't kailangan ko ng lambing. Malambing na sagot nito. Natawa naman ako bago siya hawakan sa bewang. Nasanay na rin naman ako sa pagiging malambing niya. Ako pa nga itong hindi makakatulog kapag hindi niya nalambing ng isang araw. Dahil sinimulan ni Freya ang lambingan, ang ending, mas mahaba pang naging lambingan naming dalawa kesa sa trabahong nagawa namin. Gusto kong matulog sa inyo. Nakangusong sabi nito. Hindi pwede. Siguradong uuwi sa bahay mo mga lola mo. Sabi ko sa kanya. Hindi rin siya pwede sa bahay dahil hinanda ko ng regalo ko sa kanya. Magpa-practice rin ako ng harana kahit sintunado ako. Pwede naman akong umuwi ng maaga. Saad niya. Bukas ka na lang matulog sa bahay. Hinaplos ko ang buhok niya. Bukas na lang tayo mag-cuddle, okay? Tumango naman to bago sumiksik sa leeg ko. Kung alam ko lang na may ganitong side si Freya, noon pa sana ako nag-first move. Ito na ang araw kung saan masasaksihan ng mga tao kung gaano ako kasintunadong tao. Boss Clark, hindi naman siguro yuyurakan yung pagkatao natin dun Sabi ni Jepoy. Hindi naman, basta maging presentable lang tayo. Sagot ko. Huwag kayong mag-alala. Siyempre hindi ko naman hahayaang maliitin tayo dun Kuya, baka pagtawanan nila ako kasi kalbo ako. Sabi naman ni Candy. Sasampalin kong tatawa. Tugon ko sa kanya. Ang ganda-ganda mo Candy, kahit walang tatawa dun. Kaya rin hindi naglalalabas si Candy dahil insecure siya sa sarili niya. Nakalbo na kasi siya dahil sa sakit niya. Thank you kuya. Nakangiting sabi niya. Inakbayan ko naman siya bago halikan sa noo. Basta, kayo nang bahala mamaya Sabi ko kila Jepoy. Kami nang bahala. Sabi ni Frank sabay thumbs up. Kahit sobrang sama ng boses mo, hindi ka namin iiwan sa gitna. Napasimangot naman ako. Ganun ba talaga kapangit ang boses ko? Nagkatinginan naman sila kaya't mas lalo akong napasimangot. Clark, mas magaling pa sa'yo yung tumutula, sabi ni Luis. Pakiramdam ko tuloy, mas mababasted pa ako kaysa mahalin pabalik ni Freya. Mabilis ngang lumipas ang oras hanggang sa maggabi na.
Gabi kasi ang simula ng party ni Freya. Nagbihis kaming lahat ng formal para naman formal kaming tignan. Ang ganda ng kapatid ko ah. Nakangiting sabi ko kay Cindy na nakasuot ng asul na dress. Nambola pa eh. Natatawang sabi nito. Inaya ko na nga sila dahil kanina pa nagte-text si Freya. Nagrenta ako ng kotse para sa amin. Hindi rin kasi pwedeng mag-commute si Candy dahil mahihirapan siya. Naka-wheelchair kasi ang kapatid ko dahil nangihina siya kapag naglalakad. Clark, kapag nabusted ka, sagot mo yung red horse ah. Sabi ni Jepoy. Huwag mo nga akong pakabahin at baka ipabangga ko tong sasakyan kay Frank. Banta ako sa kanya. Mabilis naman tong napatahimik. Ilang sandali nga lang ay nakarating na kami sa bahay ni Freya. Maraming sasakyan kagad ang nakita namin, kaya sa bandang dulo kami nagparking. Tulak-tulak ko ang wheelchair ni Candy. Kandong naman ito ang regalo namin. Pagpasok namin, sumalubong naman kagad sa amin si Freya na mukhang kanina pa kaming hinihintay. My baby Candy! Akala ko sa akin siya dediretso, pero kay Candy ito'y dumiretso. Happy birthday Ate Freya! Masiglang bati ni Candy sa kanya. Inabot ni Candy ang regalo namin. Ito pong regalo namin. Thank you sa inyo. Nakangiting sabi ni Freya bago to halikan sa pisngi. Sunod niyang binalingan ng mga kaibigan ko at pinasalamatan. Wow ha, panghuli talaga ako ha. Kunwaring nagtatampong sabi ko. Save the best for last. Natatawang sabi niya bago ko halikan sa pisngi. Happy birthday Freya. Nakangiting bati ko sa kanya. Inaya na kami nito sa loob, kaya agad kaming pumasok. Nalula ako sa parting inihanda sa kanya. Halatang pangmayaman talaga. Pinaupo niya kami sa isang table at agad pinadalhan ng pagkain sa mga waiter. May mga new visitors ka pala, iha. May lumapit na matandang babae sa amin. La, kasama sila ni Clark. Sagot ni Freya. Si Clark po yung kinikwento ko na sekretary ko? Napatangu-tangu naman ang matandang babae bago ngumiti sa akin. Muntik pa akong mabulunan dahil sa kaba. Hello po, kinakabahang bati ko. Nice taste apo. Makahulog ang sabi ng lola ni Freya sa kanya. O sige, mauna na muna ako ha. Enjoy eating. Nang makaalis ang lola ni Freya, tsaka lang ako nakahinga ng maluwag. Nandito nga pala yung ex ko. Sabi ni Freya na nakaupo sa tabi ko. Hindi ko rin expected na pupunta yung pinsan kong animal eh, kasama yung pangit. Hindi ko nga rin alam na nakalaya na pala ang loko. Tinuloy kasi namin ang kaso sa ex niya at doon kay Mr. Lee Bag. Wag lang siyang manggugulot makakapagtimpi ako, sabi ko kay Freya. Ngumiti naman to bago haplusin ang kamay ko. Pagkatapos kang kumain ay kinantahan na naming lahat ng happy birthday si Freya. Kuya, pati pagkanta ng happy birthday wala ka sa tono. Bulong ng kapatid ko. Candy, wala na tayong magagawa. Inborn ng talent ko. Mahinang bulong ko sa kanya. Ganyang secret talent ang hindi na dapat inilalabas. Naiiling na sabi nito, kaya't napanguso ako. Nang mahipan ni Freya ang kandila, nagpalakpakan na kaming lahat. Thank you sa pagpunta niyong lahat. Nakangiting sabi ni Freya. Maliban sa dalawa dyan, sana hindi na kayo pumunta. Go na agad Clark, sabi ni Frank bago ko mahinang itulak. Nahiya akong bigla eh, tugon ko. Malakas naman akong itinulak ng 4. Muntik na akong masubsob. Buti na lang, nakabalanse ako. Sasamaan ko sana sila ng tingin pero natigilan ako nang mapagtantong nasa gitna na pala ako. Nakatingin tuloy sa akin ang lahat. Go bossing! Sigaw ni Jepoy. Napahinga naman ako ng malalim bago umayos ng tayo. Bahala na, basta't aamin ako. Sinenyasan ko sila Jepoy. Agad naman nilang nilabas ang gitara at agad pinatugtog. Nagsimula na akong kumanta. Kanta na naging patula na. Nang matapos ang kanta, pakiramdam ko'y sobrang pula ng mukha ko. Ang galing mong mag-spoken, manghang sabi ni Freya. Freya, kumanta ako. Paglilinaw ko.
Mukha lang na spoken dahil hindi ako marunong kumanta. Ay, hinarana mo pala ako. Natatawang tanong nito kaya't napasimangot ako. Biro lang, huwag ka nang magtampos. Huminga ako ng malalim. Nandito ko para umamin ng feelings. Lakas loob kong sabi. Fria, mahal kita. Natulala naman to at napakurap-kurap. Kaya't mas lalo kong kinabahan. Pati ang mga tao sa paligid ay hindi nagsasalita. Fria, mahal kita. Hindi dahil sa pera mo o ari-arian. Mahal kita kasi ikaw ang pinaka-weird na babaeng nakilala ko. At ikaw ang nagparamdam sa akin na importante ako. Dagdag ko pa. Aamin pa lang din sana ako eh. Bulalas nito. Bakit inunahan mo ako? Ha? Napakurap-kurap ako. Clark, mahal din kita. Nakangiting sabi niya. Hindi mo alam kung gaano kong katagal nagpipigil ng nararamdaman para sa'yo. Talaga? Yes. Nung sumubsob ka sa dibdib ko, I knew you're the one. Nakangiting sabi niya. Bigla namang nagsigawan at palakpakan ng mga tao sa paligid na ikinagulat ko. Pakiramdam ko ay maluha-luha rin ako kasi hindi naman ito yung inaasahan ko. Ang akala ko mahuhusgahan lang ako. Ayan ang inaasahan ko. Mahilig kasi yung si Fria na maging sugar mommy. Natigil ang kasiyahan ng may impaktong nagsalita. Ano bang akala mo, Fria? Seryosohin ka niyan? Peperahan ka lang din yan. Kagaya ng ginawa ko. Nagdilim ang paningin ko bigla. Pinaputok kong kamao ko bago ito lapitan. Malakas ko siyang sinapak sa muka. Ayun, knockout. Hayaan mo na siya dyan. Kakalad ka rin na lang yan mamaya ng mga guard. Sabi ng lola ni Fria. Basta, wala kaming nakitang sinapak mo siya. Right? Nagsang-ayunan naman ang mga bisita. Natawa naman ako bago lapitan si Fria para ituloy ang moment namin. I love you, boss. Nakangiting sabi ko sa kanya. I love you. Maginoong mahinhin na minsan ay nagiging daddy na bad boy. Natawa naman ako dahil sa sinabi niya bago siya halikan sa labi. Tama nga sila. Kailangan mong subukan para malaman mo kung anong magiging resulta. Fria's point of view. Ngayon, 100% sure na akong sang-ayon kay Manang Rhea na mas wild ang mga lalaking tahimik at mahinhin. Proven and tested ko na siya kay Clark. Diyos mio, kung anong ikinatahimik, siya namang ikinaingay sa kama. Sa sobrang gigil, ang hirap tuloy kumilos. Hindi lang siya wild, malaki pa ang ano niya. Are you okay, huh? Tanong ni Clark sa akin. Kingin ng morning voice yan. Parang ang sarap bumukha ka ulit. Grabe ka naman kasi. Tugon ko sa kanya. Tatahi-tahimik pero sobra naman ang pagiging wild. Natawa na lamang ito bago ko halikan sa batok. Alam mo naman kung anong epekto mo sa akin. Bulong nito sa akin. Oo, alam na alam. Ilang minuto pa kaming nagmuni-muni bago kami bumangon. Dumiretso kami sa banyo at nagmumog. Napasimangot na lamang ako nang makitang tadtad ng kiss mark ang leeg ko. Clark, sabi ko wag mo kong lagyan ng kiss mark. Sita ko sa kanya. Nagkibit balikat lamang ang loko, kaya't napairap ako. Bago kami tuluyang lumabas ng kwarto, tinakpan ko muna ng foundation ng aking leeg. Mahirap na't baka pagpiestahan pa nila ako. Nakakahiya namang ikwentong ginawa namin ni Clark. Dumiretso kaming dalawa sa dining. Natagpuan namin doon ang mga kasama namin na tahimik lamang nakaupo. Good morning, La. Nilapitan ko si Lola at hinalikan sa pisngi. Sunod ko namang nilapitan si Lolo. Good morning, Polo. Kami, wala? Tanong ni Drake. Dito sila natulog sa bahay dahil mga nilasing. Anong kami wala? Gusto niyo bang hindi na makauwi? Banta sa kanila ni Clark. Nagtawanan naman ang mga loko. Nang makaupo kami ni Clark, nagsimula na kaming lahat sa pagkain. Kuya Clark, alam mo po ba,
Sabi ni Lola, dadalhin nila ako sa malaking ospital para maipagamot ng tuloy-tuloy. Nagsalita si Candy kaya't napalingon kami sa kanya. May kilala raw na magaling na doktor sila Lola, kaya gagaling na ako kuya. Clark, wag mo naman sanang masamain ang offer namin, sabi ni Lola. Gusto lang namin na gumaling si Candy at ma-enjoy ang mundo. Masyado pa siyang bata para mahirapan ng ganito. Napatitig ako kay Clark. Ilang sandali lamang ay tumayo ito't dumiretso kay Lola at hinagkan niya ito. Thank you po Lola, sabi ni Clark. Hindi niyo ho alam kung gaano akong kasaya na marinig ang ganyang bagay. Pangakong habang buhay ko itong tatanawin na utang na loob. Lahat ng gusto niyo gagawin ko basta maging maayos lamang ulit ang kapatid ko. Diyos mio, wala naman akong hinihinging kapalit iho. Ang gusto ko lamang, mahalin mo ng buo ang apo namin at wag saktan. Tugon ni Lola. Tumangutang mo naman si Clark habang nakayakap pa rin kay Lola. Iho, abay tama na yan. Nagseselos na ako Sabi ni Lolo kaya't napatawa kami. Humiwalay sa yakap si Clark at muling bumalik sa kanyang upuan. Kitang-kita ko kung gaano itong kasaya. Masaya ako para sa iyo, Candy. Nakangiting sabi ko sa kapatid ni Clark. Kapag gumaling ka na, lahat ng lugar na gusto mong puntahan, pupuntahan natin. Lagi rin tayong magkasamang magsha-shopping. Thank you po, Ate Freya. Nakangiting sabi niya. Freya, sana naman gawin mo rin sa amin yan. Sabat ni Frank. Kami nang bahala sa mga kailangan niyong gawin ni Boss Clark. Basta't isama mo rin kami sa lugar na yan at isama mo kami sa shopping. Ipapasok ko kayong security guard sa company ko para mas maganda ang income nyo. Nakangiting sabi ko sa kanila. At huwag kayong mag-alala dahil kasama kayo sa lahat ng gala at shopping. Yun! Sabay-sabay na sabi ng mga ito at nag-appear pa. Minsan talaga, mas masarap kabarkada yung mga hindi sosyal. Bukod sa hindi boring kausap, kaya rin nilang sabayan ng trip mo na walang payabangan. Pagkatapos kumain, bumalik kami ni Clark sa kwarto kasama si Candy at sila Jepoy. Gusto ko kasing sa kwarto tumambay at pagod ako. Yung kumpanya naman, sila Lola muna raw ang bahala hanggat hindi pa sila bumabalik sa Amerika. Ate Freya, kailan kayo ikakasal ni Kuya Clark? Tanong ni Candy na nakaupo sa tabi ko. Sandali naman akong napalingon kay Clark bago siya muling lingunin. Hinihintay ko pang mag-propose ang kuya mo Mag-iipon na muna ako, sabi ni Clark. Ayoko namang si Ate Freya mo lang ang gagastos. Gusto ko, hati kami sa gastos. Basta't hintayin mo lang Candy at malapit na yun. Ako po yung bridesmaids sabi ni Candy at parehas naman kaming tumango ni Clark. Tapos ang best man ay si Daniel para hindi na mag-aaway-away sila Jepoy. Natatawang sabi ni Clark. Agad namang nag-angila ng mga kabarkada niya at dinaganan siya. Natawa na lamang ako habang nakatingin sa kanilang 5. Ang kulit talaga kapag nagsimula na silang mag-asaran at kapag nagsama-sama na sila. Clark's point of view. Nakatingin ako sa bank account ko habang may magandang ngiti sa labi. Mukhang ready na ang pera ko para alokin ng kasal si Freya. Hindi ko na kasi nagagastusan ng chemo ni Candy, kaya mabilis na akong nakakaipon. Sila Lola lahat ang sumasagot. Kapag magbibigay ako, palagi nilang sinasabi na ipunin ko na lamang para sa kasal namin ni Freya. Pansin ko rin ang mas lalong pagbuti ng lagay ni Candy, kaya naman laking pasasalamat ko sa kanila at syempre sa Diyos. Ano, proposal na ba ang mangyayari mamaya? Tanong ni Jepoy. Oo, sagot ko. Pero mas gusto ko ngayon Total, nasa akin naman ang singsing. Pababain niyo si Freya. Dito na ako magpo-propose sa ground floor. Iba ka talaga, sabi ni Frank bago ako hampasin sa likod. Ang tinik mo, bossing. Natatawang sabi naman ni Luis. Bilisan niyo na lang. Natatawang sabi ko rin. Tumango naman ang 4 bago mabilis na tumakbo papasok ng elevator. Napahinga naman ako ng malalim para tanggalin ang kaba ko. Palakad-lakad rin ako sa ground floor, kaya napapalingon na rin sa amin yung iba.
Hindi pa rin naman naging madali ang naging relasyon namin ni Freya dahil marami pa rin nagsasabi na ginagawa ko siyang sugar mommy. Deadman naman na ako dahil wala naman akong pakialam sa kanila. Will you marry me? Pagpapractice ko nang sasabihin ko. Yes! Gulat akong napalingon sa likuran ko nang may nagsalita. Nanlalaki ang mga mata ko nang makita si Maria. Sabi ko na nga ba't akong mahal mo? Nakangiting sabi nito. Ha? Hindi ah. Mabilis kong sabi. Nagpa-practice lang ako para sa sasabihin ko kay Freya. At nasakto pang dumaan ako? Natatawang tanong nito bago lumapit sa akin. Clark, umamin ka na lang. Mahal din naman kita eh. Maria, nagkakamali ka lang. Mahinahong sabi ko. Umalis ka na rito at bitawan mo nga ako. Hindi, hanggat hindi mo inaamin. Sabi nito. Pilit ako nitong kinukulit at pilit ko naman siyang inilalayo sa akin. Nasa ganun kaming posisyon nang dumating si Freya. Agad nagsalubong ang kilay nito kaya't kinabahan ako. Maria, lumayo ka na nga. Andiyan na si Freya oh. Mahinahong sabi ko sa kanya. Lumingon naman to kay Freya. Nagpo-propose siya sa akin. Hindi ah. Mabilis kong sabi. Tumalikod si Freya kaya't nataranta na ako. Itinulak ko si Maria bago tumakbo papalapit kay Freya. Freya, will you marry me? Tanong ko agad bago lumuhod. Napalingon naman to sa akin. Nagpa-practice ako ng sasabihin sa'yo tapos bigla siyang dumaan. Hindi ko naman akalaing filingera siya eh. Huminga ako ng malalim. Freya, ikaw ang mahal ko at ikaw ang gusto kong pakasalan. Freya, may ipon na ako kaya't pakakasalan na kita. Freya, willing ka bang maging Mrs. Jimenez ko? Ngumiti naman si Freya bago tumango. Willing na willing, Clark. Malakas na kumabog ang aking dibdib bago isuot ang singsing sa kanyang daliri. Nang maisuot ko yun ay mabilis akong tumayo't niyakap siya. Nakarinig naman kami ng palakpakan sa paligid. I love you, Hal. Malambing kong sabi sa kanya. I love you rin. Tugon nito. Humiwalay ako sa yakap bago siya halikan sa labi. Teka, paano ako? Napalingon kami kay Maria. Clark, ako naman ang mahal mo eh. Kaya nga naghanap ka ng katunog ng pangalan ko eh. Napangiwi naman ako dahil sa sinabi niya. Ayos lang ba siya? Maria, tama nang kakainom ng Red Horse. Itigil mo na yan. Sabi ni Jepoy bago ito hilahin palabas. Sigaw pa ng sigaw ang babae pero natawa na lang kami. Dahil dyan, gimbalin mo ako sa office. Bulong ni Freya sa akin. Napakagat naman ako sa ibabang labi ko bago tumango. Let's go, Hal. Malanding tugon ko. Freya's point of view. Napahinga na lamang ako ng malalim habang nakatingin sa magulong playroom ng mga bata. Diyos mio, daig pang dinaanan ng tsunami at bagyo. Mommy, niyaaway ako ni Faye. Lumapit sa akin ang bunsong anak namin ni Clark na umiiyak. Mommy, nikagat ako ni Carl. Lumapit din sa akin ang pangpito naming anak na babae. Mommy, nasan si Dada? Tanong ng panganay naming lalaki. Mommy, hindi na ako love ni Ate Kale. Sabi ng umiiyak na pangatlo naming babae. Sandali ha, mahinang kalaban. Mahinang awat ko sa kanila. Putik yan, ang sipag naming kumayod ni Carl. Ebay sa sobrang sipag, nabiyayaan agad kami ng 8 anak. Ang panganay namin kambal, isang lalaki at isang babae. Wala pang 1 taon na mga ito, nasundan na. Ayun, naging sunod-sunod na sila. 4 na lalaki at 4 na babae ang gender ng mga anak namin. Hindi ko naman expected na magdidilang anghel ang mga salita ni Manang Rhea. Hindi ko talaga ma-imagine na si Clark ang katulong ko sa pagbuo sa mga batang to. Sa hinhinyang yun, kahit ang iba hindi maniniwala eh. Nasa kusina si Dadanyo at naghahanda ng pagkain. Sabi ko sa mga ito. Mabilis namang tumakbong palabas ang 5 anak namin. Yung 3 naman ay buhat ko dahil may mga sumpong. Hal, may sumpong itong 3. Sabi ko agad nang makapasok ng kusina. O bakit naman may sumpong? Tanong ni Clark.
Nag-aaway-away na naman, tugon ko. O sige na, maupo na muna kayo. Sumunod naman ang mga bata. Naupo sila base sa kung pang ilan sila sa magkakapatid. Kahit yung mga may sumpong ay nagsiupo na rin. Hindi ba't bili ni Dada, wag mag-aaway-away? Sabi sa kanila ni Clark habang naglalapag siya ng brownies at inumin sa lamesa. Gusto niyo bang maparusahan na naman? Sabay-sabay namang umiling ang mga bata. Kapag may nag-aaway na isa sa inyo, awatin na agad at wag nang dagdagan ng nag-aaway. Maliwanag ba yun? Tumangulang din ang mga ito. O sige na, mag-kiss na kayo sa isa't isa. Napangiti ako nang halikan nila ang isa't isa. Ayan, bati-bati na mga batang pare-parehong may topak. Kahit kasi hindi talaga ako nagsisisi na si Clark ang napangasawa ko. Nasa kanya ng lahat, pati malaking alaga. Si Candy naman ay tuluyan ng gumaling. Mas naging favorite na rin siya nila Lola. Sa ngayon, nasa Amerika siya para sa academic break niya. Spoiled na spoiled namin si Candy kesa sa mga bata. Dahil ngayon lang ito naranasan ng maging malaya ulit. Kumain ka na, sabi ni Clark sa akin. Alam kong pagod ka kaya ako na maglalaba mamaya. I love you, Hal. Thank you sa lahat-lahat, Hal. I love you so much. Tugon ko bago siya halikan sa labi. Sabay-sabay namang napabungisngi sa mga bata. Kaya't natawa kami ni Clark bago lapitan ng mga ito at gigil na halikan ng isa't isa. Dati, dibdib at yaman lang ang maipagmamalaki ko. Ngayon, may pagmamalaki ko ng may masaya kong pamilya at mabuting asawa. Wakas.